والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, aking tatalakayin sa inyo ngayon ang mga nakakasira sa ikhlas. Alam natin na gusto natin makapasok sa paraiso. Bakit tayo nagsasala? Bakit tayo nagfa-fasting? Bakit tayo nagbabasa ng Quran? Bakit tayo nagbibigay ng sadaka? Bakit tayo nakikinig ng lecture? Bakit tayo gumagawa ng isang pagsamba? Bakit ka nagpapakatay ng tupa? Bakit ka nagpapakain, nagbibigay ng sadaka? Para sa Allah, para makakuha ng gantimpala. Bakit tayo nagsusumikap na magiging mabuti, na malakas ang pananampalataya? Dahil gusto natin na makapasok sa paraiso. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ang bawat isa sa atin, ang gawain natin ay nararapat na may intensyon. At ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang intensyon. So dito tinatanggap ng Allah at dito din pinapalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala mo, depende sa intensyon, depende sa ikhlas. May kasabihan, rubba amalin saghirin kabbarahu an-niyya. Hindi lang iilan sa mga gawain na maliit lang na gawain pero pinalaki ng intensyon na ikhlas. Yung gantimpala niya pinalaki dahil sa ikhlas. Kahit konti lang yung nagawa mong mabuti pero pinalaki ng ikhlas na intensyon. Wa rubba amalin kabirin sagharahu an-niyya. At ilan sa mga gawain na malalaki pero na useless ito at pinaliit ng intention mo. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu min al-amali illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Hindi tatanggapin ng Allah ang isang gawain maliban na ito ay may kasamang ikhlas at ginawa mo ito para sa Allah. Subhanallah mga kapatid, sa hadis na naisalaysay ni Muslim, sa araw ng paghukom sa kabilang buhay, may mga tao na naniningil sila ng gantimpala. Isa dito ang mujahidin, ang nakibaka, nagjihad sa landas ng Allah. Babanggitin sa kanya ang mga biyaya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sasabihin niya, Ya Allah, nagjihad ako para sa iyo. Nagjihad ako para sa iyo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qala kadhabt. Bagkus ikaw ay nagsisinungaling. Walakinnaka qatalta lian yuqala jari. Nagjihad ka dahil gusto mong sabihin ng mga tao na ikaw ay matapang. At pinuri ka na ng mga tao, nakuha mo na yung papuri nila, kaya ngayon ay hindi ka makakatanggap ng gantimpala. Itatapon ka sa impyerno dahil ginawa mo yung jihad para sabihin na ikaw ay matapang. Dahil ang intensyon niya hindi para sa Allah. Pangalawa, bago yun, ang unang nakakasira sa ikhlas, ang una na nakakasira sa ikhlas ay ang tinatawag na riya. Ang una na nakakasira sa ikhlas ay ang tinatawag natin na riya. Ano yung riya? Pakitang tao. Pag siya ay nagsala, may selfie. Pag siya ay nag-hajj, nag-selfie. Pag siya ay nagbigay ng kawang gawa, may selfie. Kapag siya ay gumawa ng isang pagsamba, isang mabuti, may selfie.
So nasisira ng cellphone na ito ang ating mga pagsamba. Lahat na lang gusto mo malaman ng mga tao na ganito ang ginawa mo. Ako ay nagsasala, ako ay nagtatahajjud, ako ay gumawa ng mabuti, ako ay nagbigay ng kawang gawa, ako ay magandang pagbabasa ng Quran. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na tunay na ako ay natatakot sa maliit na pagtatambal. Inni akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirk al-asghar. Tunay na ang kinatatakutan ko, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa inyo ay ang maliit na pagtatambal. Inni akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirk al-asghar. Maliit na shirk. Hindi yung malaki ang kinatatakutan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, ano yung shirkul asghar? Sabi niya, arya, ang pakitang tao. Subhanallah. Kaya nga sa araw ng paghukom, tatanungin ng Allah yung magaling magbasa ng Quran at yung mga nag-aral. Yung mga nag-aral. Nagbasa ng Quran, nag-aral sa mga school, sa madrasa, babagitin sa kanila ng Allah ang kanyang biyaya. Pagkatapos dito, sasabihin niya, ya Allah, nag-aral ako para sa iyo. Nagbasa ako ng Quran para sa iyo. Sabi ng Allah, bal kadhabt, sinungaling ka, sabi ng Allah. Binasa mo ang Quran para sabihin ng mga tao na maganda ang busis mo. At nag-aral ka para sabihin ng mga tao na isa kang ustads. Isa kang ustadsa. Isa kang ulama. Yan ang dahilan kung bakit ka nag-aral. Yan ang isasagot sa kanya ng Allah sa kabilang buhay. At dahil dito, sabi ng Allah, natanggap mo na ang gantimpala mo sa dunya. Natanggap mo na ang gantimpala mo sa dunya, pinuri ka na ng mga tao, isa ka ng ustads, isa ka ng ulama, isa ka ng magaling magbasa ng Quran, nakuha mo ng papuri ng mga tao, kaya wala ka ng gantimpala sa akin dahil ginawa mo yun hindi para sa akin, para sa mga tao. Kaya itatapon na naman siya sa impyerno. Ganon din ang isang mayaman, maraming pera, bigay ng tulong, babagitin sa kanya ng Allah ang kanyang biyaya. Sabi niya, ya Allah, ginawa ako ito para sa iyo. Nagbigay ako ng zaka, nagbigay ako ng mga kawang gawa, nagpakain ako, nagbigay ako ng sadaka, nagpatayo ako ng masjid para sa iyo, ya Allah. Sabi ng Allah, kadhabt, sinungaling ka. Ginawa mo yan para sabihin ng mga tao na ikaw ay isang napakabait na tao. Para sumikat sa mga tao, ikaw ay isang pinakamabait. Kaya itatapon na naman sa impyerno. Subhanallah mga kapatid, may isang hari noon na sabi niya, magpapatayo ako ng masjid at ayaw ko na kahit sino magbibigay ng tulong sa akin. Gusto ko yung masjid, ako lang ang magpapatayo. So walang tinanggap na tulong yung hari. So lahat ng pera, lahat ng gastusin, sa kanya lang. So nung matapos ang masjid, sabi ng hari, isulat niyo ang pangalan ko dyan sa masjid. So para malaman ng mga tao na ang masjid ay para sa hari. Isang gabi nung matapos ang masjid na gawin, natulog siya, na naginip siya na may bumabang anghel at binura ang kanyang pangalan. Subhanallah, binura ang kanyang pangalan sa panaginip. Siya ay nakagising ng hating gabi at tumakbo sa masjid at tiningnan niya yung kanyang masjid kung nabura ang kanyang pangalan. Subhanallah. Panaginip lang yun. Dahil ginawa niya para sa kasikatan. Subhanallah. Pagdating sa masjid, hindi naman nabura ang kanyang pangalan. Natakot siya. Bakit? Pinaghirapan niyang itayo ang masjid. Tapos isulat ang kanyang pangalan. Tapos bababa sa panaginip ng anghel. Ang anghel tapos buburahin ang kanyang pangalan. Hindi niya matanggap. Sa sumunod na gabi, bumaba ang anghel sa kanyang panaginip, nakita niya sa panaginip at pumunta doon sa kanyang masjid at binura ang kanyang pangalan, nagising siya at tumakbo sa kanyang masjid dahil natakot siya na wala na yung pangalan niya doon sa masjid. Subhanallah. Alam niyo ba yung sino yung nakasulat doon sa panaginip niyang pangalan? Isang babae. Isang pangalan ng babae. Subhanallah. Pangatlong gabi, parehong panaginip, hindi siya nakatiis. Ang ginawa niya, pinahanap niya sa kanyang mga kawal ang pangalan na yon. Sabi niya, hanapin ang pangalan to. Biruin mo, hindi siya makatulog dahil lang doon. So nahanap nila, napakabilis na hanap, isang matandang babae na mahirap. Sabi nung hari, bakit ito ang nahuli niyo? Ang ini-expect ng hari, isang mayaman na babae.
Pero ang nakita niya, pulubi, matanda, mahina. Sabi nung hari, bakit ito ang napulot yung babae? At yung babae naman na hinuli ng mga kawal dahil pinahanap siya ng hari, dahil sa panaginip niya, sabi niya, ito yung pangalan ng hari na pinapahanap mo sa amin. So sabi ng matanda, mahal na hari, ano bang dahilan? Ba't mo ako pinahuli? Sabi niya, walang dahilan, kundi meron lang akong gustong itanong sa'yo. So sabi ng matanda, ano pong gusto niyong itanong? Sabi niya, meron ka bang naitulong sa masjid? Kahit konti lang? Sabi niya, mahal na hari, paano ako tutulong sa masjid mo na magpapatayo sa masjid mo na alam mo naman na ako ay mahirap, matanda, pulubi, mahina? Anong ibibigay kong pera sa'yo? So sabi nung hari, baka maalala mo, kahit konti baka meron kang naitulong. Sabi niya, wala akong maalala. Sabi niya, sige na, baka meron kang naitulong kahit konti lang. Sabi niya, wala akong maalala kundi isa lang. Sabi nung, mahal na rin, anong naitulong mo na yun? Sabi niya, yung mga kabayo na nagbubuhat ng mga simento, ng bato, para gamitin sa pagpapatayo ng masjid mo. Nakikita ko yung mga kabayo na yan na nagsisilabasan ng kanilang dila dahil sa uhaw. At pumupunta ako sa lawa para kumuha ng tubig at pinapainom ko ang mga kabayo na yan na nagbubuhat ng mga simento. Subhanallah. Libre, walang nagasto yung babae, yun ang kanyang naitulong. Sabi nung hari, dahil sa katiting na yan o konti na yan na walang halaga na naitulong mo sa masjid ko, dahil sa pagpapainom mo sa mga kabayo na yan na nagbuhat ng mga kagamitan para sa masjid, ang ginawa mo, ang tinanggap ng Allah at ang aking ginawa ay hindi tinanggap ng Allah. Kaya sabi niya sa mga kawal niya, burahin ninyo ang pangalan ko sa masjid na yan at ipalit ninyo ang pangalan ng babae na yan dahil ang kanyang ginawa ang tinanggap ng Allah. Dahil yan ay ginawa niya para sa Allah, walang kasamang pakitang tao. At ang ginawa ko, sabi niya, ay ginawa ko para hindi sa Allah, kundi para masabihin ninyo na mayroon akong masjid. Subhanallah, maliit na ginawa, tinanggap ng Allah. So, ang unang nakakasira mga kapatid ay ang tinatawag na riya. Pakitang tao, nakakasira ng ikhlas. Subhanallah, nakakasira ng ikhlas. Sabi ni Hamdun al-Qassar, tinanong si Al-Hamdun al-Qassar. Sabi nung nagtanong sa kanya, ma balu kalamis salaf anfa'u min kalamina. Ano sa tingin mo, bakit yung mga naunang tao, mas may pakinabang ang kanilang mga sinasabi kaysa sa atin? So sabi ni Hamdun al-Qassar, sabi niya, li'annahum takallamu li'izzil Islam. Dahil yung kanilang mga pananalita para sa Islam, para umangat, makilala ang Islam. Wa najatin nufus, at upang mailigtas ang mga buhay mula sa impyerno. Waridar Rahman, at upang makamit nila ang kaluguran pagmamahal ng Allah. Kaya mas may pakinabang ang kanilang mga salita. Wa nahnu, sabi ni Hamdun al-Qassar, bakit walang pakinabang ang mga sinasabi natin? Nahnu natakallamu li'izzin nafs. Nagsasalita tayo para lamang sa sarili natin. Hindi ikhlas. Wa talabid dunya. Nagsasalita tayo, nagdadakwa tayo, nagbabasa tayo ng Quran, nag-aaral tayo para lang tayo ay magkatrabaho. Para tayo ay magkapera. Para tayo ay yumaman. Naglilecture tayo, nagdadakwa tayo para lang sa pera. Wa qabulil khalq, at upang tayo ay sabihin ng mga tao, Masya Allah, halika, ito, may mga follower, marami. Ito ang dahilan, sabi niya. Kaya, mas may pakinabang ang mga salita ng muna. Dahil tayo, sabi niya, nagsasalita tayo para sa sarili lang natin, para lang sa makamundong bagay, at para purihin tayo ng mga tao. So yan ang dahilan, sabi niya, kung bakit walang halaga at walang faida ang ating mga sinasabi. Ang una, ar-riya. Pangalawang nakakasira ng ating tinatawag na pagsamba, al-ujub. So bago yan mga kapatid, meron ako yung may kwento sa inyo. Si Imam Al-Mawardi, isa siyang pinakamalaking scholar ng Shafi'iyya. Malaking scholar. Napakarami niyang libro na inambag, isinulat. Alam niyo ba sa time niya, kilala siyang ulama,
Kilala siyang scholar. Ang pangalan niya ay si Abul Hussein Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri. Isa sa kilalang scholar ng Shafi'iyya. Marami siyang libro. Meron siyang libro sa fiqh, meron siyang libro sa nahu, meron siyang libro sa tafsir, meron siyang libro sa as-siyasa, meron siyang libro sa al-muamalat. Ito si Imam al-Mawardi. Sabi nung estudyante niya, babanggit ako sa mga isa sa mga libro niya. Isa sa mga libro niya, Adabud Dunya wad Din, Al-Iqna, Al-Hawi Al-Kabir, ito yung Syarah Al-Kabir lil Mukhtasar Al-Muzani. Meron siyang libro na Al-Kafi, meron siyang kitab sa fiqh na Al-Buyu, meron siyang tafsir na tinatawag na An-Nukat wal-Uyun, meron siyang A'lamun Nubuwah lil Mawardi wal Amthal wal Hikam at marami pang iba. Pero walang lumitaw mula sa mga libro niya na ito. Alam niyo bakit? Sabi ng estudyante niya, "Ya Sheikh, bakit wala man lang tayong nakikita mula sa mga libro na isinulat mo?" Sabi niya, kasi wala pa yung ikhlas sa puso ko. Wala pa yung ikhlas sa puso ko. Kaya baka natatakot ako, sabi niya, na hindi ko sinulat yan para sa Allah, kundi para sa mga tao. Kasama na dito ba, mga kapatid, yung pangalawa, na nakakasira sa ikhlas, yung pasikat. Yung pagpapasikat. Magpapasikat ka lang, maglilecture ka, mag-aaral ka, magbabasa ka ng Quran para sumikat. Isa yan sa nakakasira ng ikhlas. Nung dumating na ang time na si Imam al-Mawardi ay mamamatay na, sabi niya sa estudyante niya, "Halika, hawakan mo yung kamay ko. Mamamatay na." Pero ang dami niyang libro na sinulat, pero wala pang nakikita. Sabi niya sa estudyante niya, "Halika." Ngayon siya ay nagsasakaratul maut na malapit ng mamatay. Sabi niya, "Hawakan mo yung kamay ko." Ngayon, mamamatay na siya. "Kapag ako namatay," sabi niya, "at nahawakan ko ang kamay mo sa aking pagkamatay," bago pala yung sinabi yun, "mayroon akong libro, yung lahat ng libro na aking isinulat, maging sa tafsir, maging sa fiqh, maging sa nahu, ay matatagpuan sa bahay ni ganito na mapagkatiwalaan, nandun lahat yung libro ko." Tinuro niya, sinabi niya ito sa kanyang estudyante bago siya mamatay. Sabi niya, "Hawakan mo yung kamay ko." Ngayon, mamamatay na siya. Subhanallah. Ganito ang mga ulama natin noon. Yung takot nila na baka hindi tanggapin ng Allah ang kanilang mga gawain dahil sa ikhlas. Kapag ako namatay, na ang kamay ko ay nahawakan ko ng malakas ang kamay mo, ito ay palatandaan na hindi tinanggap ng Allah ang aking mga libro. Dahil sinulat ko, hindi dahil para sa Allah, kundi para sa mga tao at para sa dunya. Kaya puntahan mo ang libro ko, kunin mo, itapon mo sa tubig nang masira at walang makinabang. Subhanallah, yun ang sabi ni Imam al-Mawardi. Pero, kung ako ay namatay, at yung kamay ko na yan na nasa kamay mo, ito ay nabanggit mga kapatid sa Siyaru A'lamin Nubala, sa libro na Siyar A'lamin Nubala. Kapag nahawakan ko ang kamay mo, at namatay ako at nabitiwan ko ang kamay mo, sa aking pagkamatay, tinanggap ng Allah ang lahat ng aking mga librong isinulat, kaya't puntahan mo ang aking libro sa bahay na yun at ikalat mo upang makinabang dito ang mga tao dahil ibig sabihin doon, para sa Allah ang mga libro na yun. Ganon sila natatakot sa kanilang mga gawain. Ayaw nilang sumikat. Ayaw nilang sumikat. Subhanallah. Si Imam Malik rahimahullah, alam niyo ba si Imam Malik rahimahullah? Siya ipinanganak sa Madina, Al-Munawwara. Sa time ni Abu Ja'far al-Mansur, isa siyang khalifa. Sabi niya, "O Imam, pwede bang magsulat ka ng libro na tinatawag na Al-Muwatta?" May libro na Al-Muwatta. Ang libro na Muwatta, ito ay naglalaman ng mga hadith at mga batas. Gusto ni Abu Ja'far al-Mansur na magsulat ng libro si Imam Malik para magamit niya at maging guide niya sa kanyang mga tao, sa kanyang pamumuno. Magiging guide niya sa mga batas. So, sabi ni Imam Malik, sabi niya, hindi ko kaya magsulat ng ganyan. So, pero pinilit siyang pasulatin ni Abu Ja'far al-Mansur sa libro na Al-Muwatta. Pinakiusapan siya ng mga ulama, ng mga fuqaha na siya ang magsulat. Pero dahil sa pamimilit nila,
nagsulat siya. May dumating sa kanyang isang lalaki at sabi sa kanya, "Ya Sheikh, alam mo ba na marami nang nagsulat niyan na nauna sa'yo? Alam mo ba, Sheikh, Imam Malik, na marami nang nagsulat ng libro na Al-Muwatta na may nauna pa sa'yo? So bakit ka pa magsusulat?" Alam niyo ba ang sinabi ni Imam Malik? Napakagandang sagot. "Ma kana lillahi baqi." Ano man ang ginawa mo para sa Allah, yan ang mananatili. Subhanallah. Sabi niya, ano man ang ginawa mo para sa Allah, yan lamang ang mananatili. Subhanallah. Sa panahon natin ngayon, pag tinanong tayo, kaninong libro ang Muwatta, automatic natira na lang kay Imam Malik. Pag sasabihin, meron ka bang kitab ng Muwatta? Automatic si Imam Malik. Bakit tinanggap ng Allah ang kanyang magandang intensyon sa pagsulat ng libro? So, dahil sa ikhlas. Pangalawang nakakasira, sabi ko, ang pasikat. Ang mga ulama natin, hindi sila nagpapakilala ng ulama. Si Ahmad bin Hanbal, pag bumibisita sila sa isang mga bansa, isang mga lugar, hindi mo makikilala na isa siyang ulama. Ayaw niyang magpakilala. Ayaw niyang isulat na siya ay ustads. Ayaw niyang isulat na siya ay ulama. Ayaw niya magpakilala na siya ay ulama, siya ay ustad, siya ay ustadsa. Hindi siya magpapakilala. Anong malay mong ulama yan? Anong malay mong ustad yan? Kasi ayaw nilang maging sikat. Kasi ay nakakasira sa intensyon natin na ikhlas ay pagiging sikat. Subhanallah. Si Khalid bin Walid, kung kilala niyo si Khalid bin Walid, na tinawag ng Allah as Sayfullahil Maslul, isa sa espada na napakatalas ng Allah, walang labanan bago ang Islam hanggat dumating ang Islam na siya natalo. Walang labanan na siya natalo. Pati ang propeta sallallahu alaihi wasallam natalo niya sa labanan sa Uhud. Pagdating ni Umar bin Khattab, nung pumalit na si Umar bilang khalifa, alam niyo ba yung parang general na, pinakamataas na chief of staff? Tinanggal ni Umar si Khalid bin Walid sa pagiging pinakamataas na sundalo ng Islam at ginawa niyang private. Biruin mo, naging elements na lang. Bakit niya ginawa yon? Subhanallah. Sabi ni Umar, hindi ko ginawa ito bilang pangdaraya kay Khalid bin Walid at ipinalit niya si Abu Ubaidah bin Jarrah. Dahil natatakot ako. Tingnan nyo. Dahil natatakot ako, sabi niya, na dahil sa sikat si Khalid bin Walid at yung mga nag-a-idol sa kanya, kapag sila ay naggigera at sumasabak sa labanan, hindi na sila lumalaban para sa Allah, kundi lumalaban na lang sila dahil sigurado sila na mananalo sila dahil kasama nila si Khalid bin Walid na hindi pa natalo sa labanan. Napakagaling niya gumawa ng mga taktika sa labanan. Kaya tinanggal ko si Khalid bin Walid mula sa pinakamagaling na pinuno dahil natakot ako na baka yung mga tao lumalaban na lang sila para sa kanya. So yan pong nakatakot. Ikaw ay gumagawa ka ng isang bagay dahil sa sobrang paghanga, na wala na yung ikhlas. Hindi na para sa Allah ang ginagawa mo, kundi para na sa tao na yan. Yan ang nakatakot. Si Ibn Jarir at-Tabari, isa ay imam ng masjid. Nung siya nag-imam, alam niyo ba si Ibn Jarir at-Tabari, Sheikhul Mufassirin, pinakamataas na nagtafsir ng Quran? Siya ang ama ng tafsir. Nung siya nag-imam, napakaganda ng kanyang busis. Nagtaka siya, padami ang alin? Ang mga tao. Kaya pangatlo, mga kapatid, na nakakasira ng ating ikhlas, yung pagiging bilib sa sarili. Sobrang bilib. Mabibilib ka sa sarili mo ba? Dahil meron ka na wala sa iba, maraming meron ka na hindi nagagawa ng iba, nabibilib ka sa sarili mo. So, si Ibn Jarir at-Tabari, habang siya nag-imam, nakakaramdam siya na baka mabilib na yung mabilib na siya sarili niya kasi yung mga ibang masjid, doon na pupunta yung mga ma'mum sa masjid niya. So hanggat yung iba hindi na makapasok sa masjid, alam niyo bang ginawa ni Ibn Jarir at-Tabari? Sa sumunod na araw, hindi na siya nag-imam. Bakit? Natakot siya na baka yung mga tao magsasala na lang dahil para sa kanya. At natakot din siya na baka makaramdam siya na bilib na siya sa kanyang sarili. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam,
Thalathu muhlikat, tatlong nakakasira sa isang mananampalataya at isa doon i'jabul mar'i nafsuhu. Ang mabilib ang tao sa kanyang sarili. Sabi nga ni Isa alayhi salam sa mga hawariyun, sa kanyang mga kasamahan, Ya ayyuhal hawariyun, wa kam min sirajin atfa'ahu rih. Ilan sa mga ilaw ang sinira ng hangin. Wa kam min abidin afsadahul ujub. At ilan sa mga mananampalataya ang sinira ng sobrang bilib sa sarili. Subhanallah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nakakalungkot. Kaya nga sabi Masruq, kafa bil mar'i jahlan an ya'jiba o ya'jaba bi'amalihi. Sapat na sa isang tao na siya ay mangmang na bilib siya sa kanyang sarili. So, nakakalungkot. Kaya nga sabi ni Yahya bin Mu'ad, Iyakum wal ujub. Layuan ninyo ang pagkabilib sa sarili. Fa innal ujba muhlikatun li ahlihi. Dahil ang pagiging bilib sa sarili ay nakakasira sa tao. Fa innal ujba la ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Dahil ang pagkabilib sa sarili ay kinakain nito ang gantimpala mo kagaya ng pagkain ng apoy sa panggatong. So huwag natin sayangin na maubos ang gantimpala natin dahil masyado tayong bilib sa ating sarili. Magpakumbaba tayo. Huwag tayong mabilib sa ating sarili. Ayaw na mga naunang mga tao, mga unang mga scholar, mga unang mga salaf na sila ay purihin masyado. Ayaw nilang purihin. Si Umar bin Abdul Aziz, sa time niya, nung siya ay khalifa, nagtataka yung mga tao sa liblib na lugar. Nakakatanggap sila ng bigas, ulam, na hindi nila alam saan nanggagaling. Hindi nila alam saan nanggagaling. Kaya nalaman na lang nila ito na galing pala kay Umar bin Abdul Aziz dahil namatay na siya. Kaya nung namatay siya, naputol ang mga pagkain. Dahil ayaw nila na mabilib sila sa kanilang mga gawain. Ayaw nila may makaalam. Si Abu Bakar radiyallahu anhu, pilit siyang talunin ni Umar. Hindi siya matalo ni Umar. Bakit? Si Umar, namimigay ng sadaka. Hindi niya alam. May nagbigay na sa kabila na si Abu Bakar mas nauna pa sa kanya. Kaya itinaas ng Allah ang antas ni Abu Bakar dahil lahat ng ginagawa niya, ayaw niya malaman ng iba. Ayaw nilang ipaalam ang kanilang mga gawaing mabubuti. Itinatago nila ang mabuting ginawa nila kasi ayaw nilang purihin sila ng tao. Ayaw nilang hangaan sila ng tao at yung sobrang paghangat sa kanya ay baka maligaw ang mga tao dahil sa sobrang paghanga. Kaya natatakot ang mga naunang mga tao na hangaan sila ng mga tao at mawala ang kanilang intensyon. Kaya yung pagpuri ng sobra, mga kapatid, payo ko sa inyo at sa aking sarili. Huwag mong purihin ang isang tao sa harap niya. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytumul maddahina fahthu fi wujuhihimut turab." Kapag may nakita kayong pinupuri kayo sa inyong harapan, kumuha kayo ng alikabok, buhangin at itapon niyo sa mukha niya. Kaya si Umar bin Khattab, nung may isang lalaking pumupuri sa kanya, humahanga sa kanya at pinupuri siya. Sa harapan niya mismo pinupuri. Kumuha siya ng buhangin at yun, binato niya mukha niya. Sabi niya, yan, para sa'yo. 3 beses. Dahil masyado mo akong pinupuri. So, hindi mabuti ang pagpuri masyado sa tao dahil nakakatanggal ng ikhlas. Pang-apat na nakakasira ng ikhlas ay dahil sa pera. Dahil sa pera. Magdadakwa ka lang dahil sa pera. Pupunta ka lang sa pag-aaral dahil gusto mo ng pera. Gusto mo lang gumawa ng isang mabuti dahil sa pera. Gusto mo magturo dahil sa pera. Gusto mo mag-aral dahil sa pera. Gusto mo mag-lecture dahil sa pera. Gusto mo mag-khutbah dahil sa pera. Lahat ay pera. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Ang sino mang gusto niya mundo, ibibigay namin, sabi ng Allah. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Ang sino mang tao nang gusto niya makamundo o kabilang buhay, ibibigay namin sa kanya, sabi ng Allah. At bibiyayaan namin siya ng gantimpala dahil siya ay gumawa lamang ng isang bagay para sa Allah. Kaya pag mundo ang intensyon mo, automatic yan, wala ka ng gantimpala sa kabilang buhay dahil nakuha mo na sa mundo. Dahil bakit? Nagpapabayad ka sa mga mabuti mong pagsamba. Walang ikhlas. So ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ingatan natin ang mga bagay na nakakasira sa ating ikhlas. Huwag nating hayaan
na mawala ang ikhlas natin. Ulitin ko, ang pakitang tao, iwasan natin masyado yan. Pakitang tao. Yung mga selfie-selfie na yan, actually mga kapatid, sa totoo lang, napakahirap na labanan ang ikhlas. Kaya nga sabi ni Sufyan, "Ma alaztu shay'an ashadda min niyyati fa innahu tatakallab." Wala akong ginamot na nahirapan ako maliban sa intensyon. Napakahirap gamutin. Kasi minsan, iwasan minsan nandyan, ay, selfie na naman. Gusto na, napupuri palagi. Talagang sobrang hirap talaga labanan yan. Pangalawa, asyuhra, yung pasikat. Yung bang gumagawa ka ng pagsamba dahil gusto mong sabihin ng mga tao na maganda kang mag-lecture, maganda kang magbasa ng Quran, na ikaw ay isang ulama, na ikaw ay isang ustad, na ikaw ay isang ustadya. Parang basta gusto mo lang pasikat. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba al-ilma liyasrifa bihi wujuhan nas aw liyumari bihi as-sufaha o liyubahya bihi al-ulama falyatabawa maq'adahu minan nar." Ang sino mang nanaliksik ng kaalaman na gusto niya ay purihin siya ng mga tao, ayon sa karugtong ng hadis, panghuli, ihanda na niya ang kanyang sarili mula sa upuan niya sa impyerno. Biruin mo, meron palang mga nag-aaral na ang habol niya ay purihin. Pangalawa, liyubahya bihi al-ulama, at upang pagyabangan ang mga ulama. Ihanda na niya ang kanyang sarili sa upuan niya sa impyerno. Pangatlo na, ingatan natin na nakakasira ng ikhlas, pagkabilib sa sarili. Minsan nagtahajjud. Kaya nga sabi ni Abdullah bin Mas'ud, "Li'an anama," sabi niya, "wa ana nadimun, ahabbu ilayya min an la anama wa aqumul layl wa usbihu muta'ajjiban fi nafsi." Sama na ng kanyang salita. Mas mainam sa akin na matutulog ako na wala akong ginawang pagsala, hindi ako nagtahajjud, hindi ako nagbasa ng Quran, hindi ako gumawa ng mabubuti sa gabi na yun. Pero paggising ko, ako ay nagsisisi sa mga masasamang ginawa ko. Kaysa naman hindi nagtulog, nagtahajjud, nagbasa ng Quran, nagfasting, nakaprepare ng pagfasting niya, kinabukasan bilib na sa kanyang sarili. Mas mainam yung hindi konti lang ang nagawa, kaysa naman maraming ginawang mabuti, bilib naman sa kanyang sarili. At bilang panghuli, yung gagawin natin dapat para lang sa Allah, hindi para sa pera lang. Ha? Hindi ka makapagturo dahil may pera. Hindi ka makapag-lecture dahil may pera. Hindi ka makapag-khutbah dahil may pera. Ayaw mo mag-aral dahil gusto mo ng pera. Puro pera. Subhanallah. So dapat ayusin natin ang ating intensyon. Wala namang problema kung may sahod. At least yung intensyon natin, wala tan sa nasiba kami ng dunya. Normal yon na tayo magtuturo dahil may sahod. Pero yung hindi ka pwedeng mag-khutbah para walang pera? Hindi ka pwedeng mag-lecture maliban dapat may perang ibibigay sa'yo. Parang ayaw mo mag-lecture hanggat walang pera? Ayaw mo mag-khutbah kasi dahil may pera? Dahil walang pera? Ayaw mo, lahat ng galaw mo puro pera. Pagdating sa kabilang buhay, wala ka ng gantimpalang matatanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun lang mga kapatid, ang gusto kong talakayin sa inyo ngayon, ang tungkol sa mga nakakasira sa ikhlas, naway nakapulot tayo ng aral at maingatan natin ang mga bagay na ito. So sa mga susunod na pagkikita natin sa ibang mga talakayin na naman, itong tinalaki ko ngayon ay isa sa mga request ng ating mga kapatid na tungkol sa bagay na ito, na talakayin ko. At hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pakitang tao, sa pasikat, sa pagkabilib sa sarili, at sa paghahangad ng makamundong bagay lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.